Hello guys, andito ulit kami and ang original ko na ka-partner si Aren. Kami yung Ay, nagsimula nung PWK, Podcast with Kenneth, and thank you ulit Aren sa pagpunta. wala problema. Tagalog tayo. Walang problema. Ah, ayun. May mga set of topics kami ni Aren ngayon. And yung una pala, kumusta? Kumusta? Di na kinumusta. Okay. Kasi di ko siya kinumusta kasi nag-usap na kami kanina sa 7-Eleven. Yeah. So, para may context din kayo. Kumusta? Okay naman ako. Mm. Medyo, alam mo na, stress. Stress, syempre, normal naman siguro yun sa lahat ng tao, di ba? Na may stress. Lalo na sa work. Oo. Kumusta yung work mo? Work-related stress. Sinasabi ko yun. Ah, Yun. sa ibang area, Sa ibang area ay, sa love family. life, family. Sa family naman, siguro ano lang, yung usual normal lang. Wala naman masyadong panay utos lang. Nagreklamo na. Yun lang. Nagdadabog. Hindi, joke lang. Sa love life naman, Ah. parang ayoko muna mag-share ng sa love life. Pero, sige, konti lang, konti. Medyo it's complicated. Parang complicated. Ngayon, complicated na siya. Since complicated ba, single na ba ulit si Aren? Mm, no. Hindi. Yeah. Fine, ready to date someone? Hindi. Di rin, no. Kasi may dinedate na ako. Aww. Tapos, Come on. Hindi, may inaayos pa. Ayun nga, kasi complicated. Ah, May parang may away kami, lang ganun. Siyempre, inaayos namin eh. Buti naman. We are doing our best para mag-work yung relationship. Yan. Lalo na dapat ako kasi. Yeah. Yan. Ako yung problema eh. Bakit kaya lagi tayong may problema, no? Dapat lang may problema. Ah, Kasi sabi nga, 'di ba? Ano 'yun? boring kapag... Strong men make ginagawa limutan ko yung yung phrase eh. Strong men make peace. Tapos peace make weak men, ganun. Tapos weak men makes hard times. Tapos hard times make strong men. Alam mo yun? Hindi ko lang, ini-rephrase ko lang. Basta yun na yun. Ayos, yun. Ayun, simulan natin sa topic natin. Okay. Ayun, may naisip kami ni Aren na i-topic ngayon. May 3. Ikaw, anong topic yung gusto mo unahin? Doon na muna tayo sa how to move on from breakups. Aww. Para Mm. nag-relapse na. Great. Ba't bigla nag-relapse? Oh, shit yan. Okay, doon. Kinakalimutan ko na eh. Pinarelapse mo na naman. Hey, yun yung napag-usapan natin kanina eh. Okay na yun. Ayun. Sige, ikaw na muna. Okay, how to move on from breakups. Ano Para sa akin, yung syempre masakit eh, di ba? So, yung ginawa ko, para maka-move on ako, tawag na ito, nagpaka-busy ako, yung ginawa ko. So, naghanap ako ng mga hobbies na like yung hobbies na dati ginagawa ko, na di ko na nagagawa. So, nag-try ako na balikan yun. Tapos, sa naman, dati kasi wala pa ako ng work, naghanap ako ng work yun. Yun yung ginagawa ko. Nagpapaka-busy ako ng mga bagay-bagay na pwede kong gawin. Mostly yun yung ginawa ko. Pero, mahirap kalimutan yung di ba? Kahit anong gawin, tingin ko, it takes time pa rin siya. Kailangan. Oras talaga kailangan mo. Ayun, siguro yung pagiging busy na kakapag-help lang siya na makalimutan. Like temporarily. Oo. Hanggang masanay ka na lang. Alak. Not Temporarily. recommend. Not recommended, pero it helps.
Siguro sa in a ibang way tao na nakakaano, nakakatulong. pero hindi pa rin recommended yung alak. Ano, Ah, 'wag na kayong gumaya sa'min. oo, 'Wag pangit yun. pangit 'yun. Pero para sa'kin, kung mag-break naman kayo, kung need mo talaga, kahit once lang, try nyo once lang then, 'wag niyong araw-arawin kasi di talaga Alanganin yun mo, ano, bawal naman. oo. 'Wag mo Una, naman nakakasira yun 'wag mo sa utak, naman patayin yung sarili mo. oo. Mas parang pinatunayan mo lang na di ka talaga deserve niya. 'Yan. I mean, 'yun isa pa parang ano, kasi nag-break kayo siguro sa ano, so kung anong rason naman 'yan siguro, 'di ba? So, ang gawin mo, opinyon ko lang 'to, Hmm, gawin mo is magpaka-ano, like make yourself better, gano'n. oo, Oh, dapat. anong ano na naiisip mo, like kung sa work mo naman, like mag-ano, maghangad ka ng parang ma-promote ka, Oo, gano'n, or work on yourself, parang oo, mag-meditate ka, oo, meditation. yung sa inner ano mo, para Actually, na-topic namin kahapon yung meditation kaso di ko hmm, pa na-upload. yung sa meditation. Na-topic tayo, oo. Kasi Tapos about sa anxiety yun. okey. Nakakapag-help yung pag-meditate. 'Yun, gano'n rin. Kasi may mga ano, may mga bagay-bagay na nakakahinder sa'yo Hmm, dahil kagaya ng anxiety. oo. Siyempre, anxiety tapos ano, parang sobrang ano mo na, paranoid ka na, ganiyan. So, kailangan mong ayusin 'yun, Tapos kunwari ano, puwede ka rin kung parang yung meditation mo parang puwede mong gawin like mag-gym ka, ganiyan. Ah, Parang self-improvement nga Yup. self-improvement nga, kumbaga. Actually, oo. Nakaraming breakups na rin ako and every breakup siguro nagko-contemplate ako sa nangyari sa relationship and yung mga pagkukulang ko dun, um, binabago ko. Like dati, siguro masakit siya in a way na wala talaga akong magawa nun kasi, nag-aaral pa ako. Hmm. Um, Di ko sure pero para yung dahilan nung pag-break namin or pag-ayaw sa'kin kasi, wala akong sasakyan. Wala akong Yan, masasakyan. 'Di ang babaw tingin ko kasi nagpatong-patong na yung away, misunderstanding tapos kahit hanggang sa gano'ng bagay na lang parang nai-issue na sa amin like kasi may pupuntahan kami tapos gusto namin pumunta sa computer shop, hmm, eh, 'di namin sure kung saan yung may bakante. So, parang inisa-isa pa namin lahat ta's hanggang nasumbat sa'kin na ano, parang dun na lang ako sa ano, sa isang kakilala na may motor. In a way, hmm. lately naalala ko naghalikan pala sila, yun. Shit. Yun, so nag-improve ako, based dun. Naghangad ako ng okey na sahod, salary and, in a way di ko naman nagawa since yung sahod ko pa rin nun ang baba. After graduation namin nun, baba ng sahod ko so sabi ko, pero nag-self-improve ako nun, physically. Pumayat Hmm, ako then may nakilala naman ako and ang issue naman ng sunod is masyado ako na-addict sa laro. Wala akong ambisyon sa buhay hmm, and actually meron kaso napabayaan ko lang kasi masyado ako naging comfortable dun sa work ko. 'Di naman siya kataasan pero parang sa age ko nun comfortable na yun na parang salary, parang yung gano'n. income na yun. Oo, kahit papaano. Kasi di naman ako nagbibigay pa nun kila mama. Parang okey pa yun, nagagastos ko kung gusto ko. Then, nasabihan ako nun na nakita daw niya sa'kin na wala siyang future sa'kin. Shit. So, sunod nun, naghangad ako ulit ng mas magandang sahod, napabayaan ko sarili ko, tumaba ako, oo, tumaba ako. Then, ayun, sunod naman, um, may nakilala ulit ako and ang issue naman noon, putangina issue na naman. Ako nagkamali, um, ako nagkamali no'n kasi medyo
naging ambisyoso, masyadong yun nga na overgrow ko siya. Dapat din naman ganun talaga na porket na overgrow mo, parang papabayaan mo na yung relationship nyo. Nagkamali ako noon. In a way, para nag-cheat ako. Nag-cheat talaga ako. Pero wala namang uh, consider ko na lang siya as micro-cheating kasi parang di naman nag-date, di naman nag-usap lang. Nag-usap, yan. Oo. Pero part of cheating pa rin yun. And yun, nasaktan ko siya, nagsukuan kami. And sa ngayon, happy na siya. Yung pinaka-issue daw is mabaho ako. Yun. So, yun. Na-realize ko, i-improve ang hygiene ko since, syempre, mataba, maasim. Maligo. And mamili ng mga magandang products na para sa sarili. Pwede naman siguro pag-usapan mo eh. Pwede naman siguro pag-usapan. naman, part of joke lang naman yun. para masingit ko yung pagkagusto ko sa pabango. So, madami akong collection ng pabango. Ano yung pinakagusto mong pabango? Sige. Sa gabi, 9 p.m. Sa gabi, 9 p.m. Daily to pag may special occasion, yung Savage. Pwede ko din pang daily yung Versace Dylan Blue. And actually, na-inspire ako dun. Kilala mo si ano? Ang naging jowa ni Chuck, no? No. Si Iska. Iskaela? Yung yung Japanese? Okay. Yun, kilala mo yun. Sa mukha. May naging, di ko sure kung naging sila, pero na-issue sila na dalawa. Tapos parang gusto ata talaga si Chuck, no? Kasi magaling sa ML. Okay, oo. Diba? Di naman kagwapuhan. Tapos, ang bango-bango na ni Chuck, no? Tapos, reveal niya ang pabango niya. Ang pabango nila is yung Versace Fresh. Na fresh siya. Tapos, mabango as in mamago siya. Kaso madali lang siya mawala tawan. Pero mabango. So, nag-ipon ako, bumili ako nun. Kasi naghangad ako ng isang iska din. Tapos yun. Pero time nun, siya pa rin yung ka-relationship ko. Kaya, yun. Gusto ko lang isingit yun. Na dun din na nagsimula yung pagkahilig ko. Siya yung kasama ko. Then, na-compliment niya naman ako. Yung sarap sa feeling na parang nako-compliment ka. Yun, may mga pabango din ako na lalaki lang nagko-compliment tapos mga matanda na babae. So, old school siguro yan. Yun, basta may panggabi ako, may pang umaga, pang malamig, and pang daily ko. Tapos kung mainit. So, sana tayo, wait lang. Yun yung pinaka-latest ko. May naging katokin stage ako. Nakwento ko na sa dati. Unfortunately, di kami nag-work. Skip na yun. Ayoko na i-topic. Basta kung gusto mo malaman yung kwento, tayo nyo parinigin yung episode namin ni Alex, yung about excess. Nakwento din yun lahat. Hirap na pa ulit-ulitin kasi di na nag-work. Yun lang. So, basically, lahat ng ka-relationship ko, pinag-iisipan ko kung anong di nag-work and nag-improve next relationship. And yun nga, since ang pinaka-issue is yung lately, yung pag-cheat and pagsabay ng iba-ibang babae, syempre, since alam natin na di na yun worth it, di natin na ulitin. And yun, kung mag-break kayo ng ex nyo, at least ipakita nyo na mas maganda ka na or nag-improve ka na compare sa dati na kasama nyo. Like may improvements. Oo. Kahit ako, personally,
Ewan ko, gusto ko sana siya to sabihin sa kanya na parang di ako naghangad ng perfect relationship and um, gusto ko lang na kapag kasama niya ako is maka-help ako sa buhay niya na maging best version siya. At least kung mag-break kami or di nag-work yung relationship, at least kahit papaano maalala niya ako na Ito ako yung yung kasama niya nung nasa best version siya ng buhay niya. like nakatulong parang ganito ito yung tao na Nakapagpabago ng buhay. nagpabago ng buhay ko or like nag-push sa akin para maging Ah, ano. ewan, siguro sobrang medyo malaki yung maturity gap namin. Pinupush ko siya na mag-risk sa buhay. And di pa daw siya ready. Siguro mentally and and totally understandable naman yun since nung sinabi ko yun may pinagdadaanan naman siya. Yun. Nag-relapse bigla. Umiyak bigla. Nag-relapse. Patay na. Wag. Joke lang. Pero yun. Happy naman ako sa kanya and best wishes sa lahat and sana maging successful yun sa buhay niya. And yun ang topic na how to move on. How to move on pero nagkwento ka na ng okay, yun. Kaya yun nga kasi na-topic mo din na kailangan mag-improve tayo. So need natin maging busy and gawin yung ibang bagay na di mo ginagawa dati since sobrang dami na ng time kasi wala ka ng girlfriend, di ba? Pabayaan mo na yan or like pabayaan. Wala ka ng oras. O mag-reconnect ka sa mga dati mong friends. Pwede naman, no? Di ba? Siyempre, along the way, halimbawa, nagka-girlfriend ako bigla. Probably, unahin, pa-prioritize kong girlfriend ko over sa mga barkada. So, may mga barkada ako na maiwan. May mga barkada ako na makausap pero bihira na lang. Kaya mga ganun. So, pag nag-break kayo, kahit pwede ka na mag-club, pwede ka na mag-babae. Ay pag-usap sa dati mong mga di nakakausap na babae, mga friends ka sa iba. Pero pinaka-advice ko is, sarili mo muna before yung mga bisyo. Yung makakapagpasaya sa'yo, yung makakatulong sa'yo. Activity. Wag lang yung masama. Wag lang. Pinaka-advice ko is activity like gym, basketball, jogging. Kasi nakawala siya ng stress sa sarili. Pagpapawisan ka, di ba? Kahit kahit walking lang. Oo. Okay yun. Kahit walking lang. Na-try ko na rin yun Kaya nga ako nag-jogging ka, ang lawak ng jogging ganito, pero kung walking mo ganito, sa walking ka na lang. Pero wag naman yung sobrang hina. At least may peace ka pa rin. May peace pa rin. At the same time na consistency. Nag-advise ako na ganito pero alam ko naman di ako consistent. Pero at least alam ko yun. Na need yun. Aware ka sa ginagawa. At least aware ako dun. And as much as possible na-remind ko yung sarili ko na ganito ang dapat gawin. And yun, good habits na lang. Bawasan na lang yung mga bawal. Bawasan mo na lang. Wag, kanina, sabi namin. Bawal ang bisyo. Bawal muna sa bisyo. Iwasan mo na lang. Hindi kaya hindi kaya iwasan. Bawasan. Oo, tama. Yun, ano pa bang pwedeng ma-advise sa pag-move on? Wait lang. Sa akin, siguro makaka-help talaga i-remove mo lahat ng memories nyo. Mahirap yan. Hindi. Like, pictures. Okay. Pictures, like gifts. Okay. And yung lahat ng bagay na makakapagpaalala sa kanya. Sa'yo. Tay nyo muna yun. As much as possible. Yun. Ang hirap i-advise nito, pero lately ko lang din na-realize na yung best way para makuha yung babae is yung no contact rule. Like, kung na-disrespect ka na ng babae, tayo nyo yung no contact. Huwag mo pansinin. Una yun, gawin mo lahat na mag-improve. And kung nagdagdag ka na value sa buhay niya, most probably, silang unang magko-contact sa inyo kasi
makaka-feel sila ng void sa buhay nila. Eto, Di kasi ko sure. Naging effective siya in a way sa ibang babae na nakausap ko. Lalo na yung time na umayaw ako. Tapos sila mismo nag-contact sa akin na parang, anong nangyari? Ba't di ka na nag-ano? Then sabi ko, basta may sinabi ako nun, tapos naging kami. Kasi yun, kapag lagi mong binibigyan din naman ng attention kasi yung babae. Yun nga, nasasawa, pero tapos parang subconsciously, naisip nila na wala ba tong ginagawa sa buhay niya? Parang lagi na lang siya. So, lumalayo naman tayo sa topic, so balik tayo doon. So, ano madagdag mo dun? Yung last ko is so yung sinabi mo, ano, di ba? Tawag na? alisin yung lahat ng ano, bagay na makakapagpaalala sa babae. Ang comment ko lang doon is, okay sa pictures, ganyan, sa conversations nyo, kaya sa mga messaging app, pwede mo alisin yun. Pero yung mga lugar na pinuntahan nyo, wait lang. May kwenta ko dyan. Yung last ko na nilagawan, nasa talking stage kami. Yung una namin pinuntahan, McDo, okay. So pag uwi ko, birthday ako, nag-inuman kami, tapos pumunta kami sa McDo. Okay. Tapos, ayun, bigla ako nag-relapse doon. Medyo, bigla ako tumahimik. Yun, nag-contemplate ako ng mga dapat ko naman ginawa, pinagsisihan mga ginawa. Yun, parang naintindihan ko yung mahirap kalimutan. Pero, tingin ko, tayo nyo iwasan. Kasi kung may mga lugar naman na specifically doon, like, ano ba, depende kasi kung work Kasi kung work, lagi mong makikita talaga sa isang place. Mahirap, pero syempre, overtime talaga. Pero, yun, as much as possible, alisin mo na yung mga... Sa una, oo. Pwede mo yung gawin. Sa una, like, parang fresh pa talaga. Oo. Gawin mo yun. Iwasan mo muna yung mga bagay na makakapagpaalala sa'yo. Tingin ko, mag-commit ka, hindi yung maya-maya, i-chat ko kaya. Mag-commit ka. I-commit mo na ganun. Kasi, lalo na pag nag-umayaw ng babae, ang hirap pilitin na mahalin ka. Like, kinakawawa mo lang sarili mo and binabawa mo yung wag mong self-respect mo. Wag mong ipagpilitan yung sarili mo. Sa taong ayaw sa'yo. Ikaw lang yung, parang tinutusok mo lang sarili mo ng kutsilyo Pinipilit mo pa And, wag mong gawin yun. Walang worth it na walang worth it na parang binalikan ka out of pity. Out of pity binalikan ka. Naging kayo. Pangit. Wag mo na idamay yung family niya. Like, magmamakaawa ka sa family niya para balikan ka. Wag ganun. Yun. Alam ko madali sabihin to sa amin since wala kami sa sitwasyon kung may ganun din ang sitwasyon nyo. And, yun. Naka-clouded yung judgment natin kapag in love. And, totally understand naman sa iba. Pero as kami, na walang sa situation nyo, ito yung pinaka-logical na dapat gawin. Kaya, ayun. Think logically. Ganun. Parang ganun. Yun nga, logically, kaming makapag-advise since di kami in love. So, kung saan kayo na in love. Kaya para sa amin, ito yung mas tama na gawin, di ba? Yun, para sa akin, wag nyo nang balikan since may reason kaya nag-break kayo. And kung tingin nyo naman hindi naman sobrang lala, sige, try nyo mag-work. Syempre. Siguro, mag-super effort ako. As in, super effort kung may family na ako. Tapos nag-break kami ng babae. Lalo na kung may anak. Kung wala, try ko ipa-work. Kapag wala talaga, quit na agad. Kasi alamin mo yung mga limitation mo. Like, wag mong pilitan. Dapat may boundaries ka. Yes. And kung dinidisrespect ka na ng babae,
wag niyong i-tolerate ng Yan, mga ganun. wag mong like wag kang pumayag na i-disrespect ka, Mm. putang ina. Kasi sobrang abundance mindset, abundance mindset na sobrang dami ng babae. Kung tingin mo walang babae, nasa mali kang lugar. Ah, la Wait lang. Parang nagiging sexist tayo, eh. Puro sa babae. Paano naman yung sa 'di ba hindi naman kunwari sa lalaki naman, ganun. sige. Ano? Hindi, I mean, name-mention natin like kasi lalaki tayo, siyempre alangan naman hindi Ah, ano 'to, vice versa, hindi lang para lang sa oo. Siyempre kung na-disrespect ka din ng ng lalaki. lalaki, 'yan, okey. Actually, bilang lalaki, alam ko yung mga utak Yes. ng mga lalaki. Napakasamang ugali namin. Naman. Kaya namin mag-manipulate ng babae, magloko. Pero, di naman lahat same sa babae. Kaya nyo din kami ma-manipulate, magloko. Pero mas masamang ugali namin. Since lalaki kami, kaya namin magbuntis sa iwanan. Kayo, pagbuntis, kailangan nyo panindigan. Ay, bibili lang ako ng gatas, pre. 'Di ba? Kaya Joke mas lang. advantage pa rin sa atin kung in terms sa mga ganyan. Kaya yun, mag-isip pa rin kayo, magpumili kayo, wag nyo talagang babaan yung standard nyo. Di porket walang nanliligaw sa'yo kung babae ka. Tingin ko baguhin nyo yung pag-ugali, mag-smile kayo, magpansin kayo, and i-work nyo yung sarili nyo, magpapayat kayo, mag-makeup kayo. Andyan yung makeup para magpaganda, wag kayo maniwala dun sa dahil makeup lang yan. Compare naman dahil kahit mag-makeup sila, di pa rin sila maganda. Kung dun ka gaganda, mag-makeup ka. And tayo nyo lahat. And yun, maging Tapos eto pa, confident may din. gusto akong sabihin kasi, kung magwo-workout ka or like magse-self-improve ka, dahil lang nag-break up kayo, wag na. Hindi, Oo, hindi. wag na. Dapat dahil. Gawin mo 'yon para sa sarili mo. Like Oh. gawin mo 'yon dahil gusto mong maging better. Hindi yung Oh. parang mag-aano ka eh. Sa una, oo, mangyayari yan eh. Ito Oo. gagawin ko, magpapagwapo ako, magpapaganda ako. Para ipakita sa kanya Para pakita sa ito kanya yung kung ito yung iniwan niya. Oh. Sa una ganyan, pero over time, may isip mo na hindi naman worth it yun. Parang mas maganda. Yung mas magandang revenge is magpakasaya ka. Oo, magiging temporary lang yun eh. Temporary lang yun. Yung motivation mo is para sa kanya. Kasi overtime, makakalimutan mo rin. Makakalimutan mo yun. Yun. Like, di ko lang din na-realize kasi utangin na nung di naman nag-break kasi di naman naging kami. Nung time na nag-cut contact kami, may sobrang dami ko pinanood. Putang ina, may 80 minutes pa ako na 17 how to move on. So, may mga na key points ako doon na yun nga, pinaka magandang gawin after breakup kasi promise, sobrang daming oras mo na matitira. Yes. Kasi obviously, pag kayo laging text doon, chat doon, call doon. Since may gap na yun na time, pwede kang magdagdag knowledge. Siguro pinakamaganda para sa akin, magdagdag hobby and make yourself interesting, like mag-try ka ibang bagay na di mo ginagawa dati. Yun nga kanina. Mag-painting ka. Mag-painting ka, mag-sports ka, kumanta ka, mag-dive ka, kumanta ka. Tama. Ang dami pa pwedeng gawin. Pero try mo lang, wag kang lagi sa comfort zone mo kasi kung lagi ka nasa comfort zone mo, boring ka na tao. Lalo na kung ang comfort zone mo is lahat naman ng tao is kayang gawin yun. Try mo ibang bagay. Sumayaw ka sa harap ng maraming parang tao. yung mag-excel ka. Oo. Pero yun nga, yung nabanggit ko na din to, pero yun nga, if you prioritize knowledge and talent, money will come. In a way, kung i-prioritize mo talaga knowledge, like magbasa ka ng libro, kumuha ka ng mga skills na high-paying. Knowledge and hard work. Yun, magkakapera ka dun, and pera is king, money is king. So, kung may money ka, mas may mga shortcut sa buhay.
Yes. Kaya wag na tayong maging hypocrite. Mas maganda pa rin maging mayaman. Simpleng buhay is may pera. Walang simpleng buhay na na walang pera. Kaya kung gusto mo pumunta sa simpleng buhay, kailangan nyo ng pera. Yun. Kung gusto mo mag-relax, kailangan mo muna magpakahirap. Ah, Yun. actually, ilang Oh. beses ko na gusto ko i-challenge yung sarili ko, like umalis sa social media Mm. at as in i-cut lahat and i-work. Gusto ko to sabihin para at least paano may start na ako. Itong gagawin ko. Like, may mga plans ako na Paano na yun nga, i-improve ang sarili ko. Kasi last ko na-achieve to nung heartbroken ako ng college. Like, bumayat ako talaga. Kasi sobrang payat. Gusto ko ulit siya ma-achieve in a way na para makapag-help sa sarili ko. Kasi may scoliosis nga ako. Kung mataba ka, masyadong mabigat yung katawan mo, then nababurden yung spinal cord. Oo. Kaya yun, gusto ko ulit ma-achieve yung goal ko. And para na din dagdag attractiveness kung fit ka. Eh. Yun. So, ano pa ba? Wag kang matakot mag-reach out sa family mo. Wait lang. Kasi yun, wait lang. Gusto ko ito share kasi baka yung sinabi mong reach out sa family. Mahirap. Mahirap. Actually, mas comfortable ako mag-reach out sa friends. Okay. May mga tao talagang ganyan. Kasi, ewan ko na, konsensya ako. Pero, birthday ko, mas pinili ko mag-celebrate kasama yung friends mo. Nag-reach out sila mama, as in, sabi nila, kung di mo kaya pumunta dito, sila pupunta dito sa apartment. Sabi ko, ayaw ko kasi, nung nililigawan ko kasi yun, part sila dun. Napakilala ko rin siya kasi kay la mama. So in a way, parang napahiya ako. And kasi naging proud ako dun. Sabi ko, etong mga girlfriend ko to, magiging girlfriend ko to, and et cetera. And in a way, nag-fail ako dun. And parang ayaw ko muna humarap sa kanila sa ganitong state of mind ko na baka mapikon agad ako kung mag-joke sila about dun sa bagay na yun. So, parang mas pinili ko yung friends ko since pwede ko sabihin lahat, and kung ma-offend man ako, wala akong pake. And alam ko mapatawad ko rin sila pala. And marunong naman so far yung mga kaibigan natin makinig sa mga ganitong sitwasyon. Yeah, siguro kasi may mga tao na mas close sila sa friends kaysa sa family. Pero kung close nyo yung family, promise certain. Oo. Mas mabuti yun. Nasa sa inyo na yan kung sino yung tingin yung makakatulong sa inyo. Mag-reach out kayo sa mga pinagkakatiwalaan yung mga tao. Yun. And comfortable kayo mag-share and yung hindi kayo i-judge. Pero kung wala, chat nyo ako. Lalo na kung babae ka. Kung nag-move on ka. Tulungan kita. Nagpapagamit ako. Gamitin nyo ako para makamove on. or mag-therapist kayo. Joke lang. Counseling, ganun. Or, ewan, kung ano ba. Pero kung gusto nyo, pwede naman kami makausap professionally. At kung ayaw, tanginin nyo. Bahala kayo. Wala akong pake. Handa naman kami tumulong if na natingin nyo maganda kayo mag-advise sa mga ganito. Kasi di ko alam kung credible ba ako kasi sobrang daming breakups and mga paghirap na experience yun eh. Sobrang dami talaga. So based on experience to. And siguro mag-advise ako sa inyo na yung masasaktan kayo, hindi yung i-comfort kayo. Kasi para sa akin, mas maganda yung ganun yung isabi ko sa inyo kaysa ipunta ko sa mga delusion na maging okay kayo kahit hindi naman. Kasi sinasabi ng truth hurts, di ba?
Oo. Truth hurts. May si Like yung reality, doon Oo. kayo tumingin. Mm. Huwag kayo sa like yung mga delusion na sinasabi mo or Mm. mga fantasy na ginagawa nyo sa utak nyo. Like pinoprolong nyo lang yung agony nyo. Ganun. Actually may may mga times na sobrang galing mong mag-advise lalo na ako, pero di ko din siya ma-practice. Yeah, like Kasi sobrang hirap talaga gawin. mahirap. Pero yun, logically, ganun dapat yung gawin mo. Pero yun, di mo maiwasan na i-chat siya, di mo maiwasan kumustahin siya, di mo maiwasan na magpatulong sa family niya, mga ganung bagay. Yun. Syempre kung Pero, mahal mo talaga eh. oo. Like, actually, tingin ko, kaya nabigay ko lahat doon sa late tea kasi di ko na gawa yun sa ex ko. Subconsciously na pinaniwala ko sa sarili ko na baka ganito yung dapat kong gawin para mag-work ang relationship. And napatunayan na di naman pala. So, don't get broke para sa isang babae. Yun lang. Siguro sobrang dami ng advice na yun. Pwede tayong mag-move na sa dalawang topic natin. Okay. Sakto, 30 minutes yan. Umabot rin, no? Ayun. Ano pa ang sunod? Ako ba ang ano? Sige, ikaw na muna. May 3 topic. Ikaw na lang kung anong gusto mo dun. May 3 topic pa kasi kami. 3 topic mo. Okay. Pwede natin to 2 then i-cut then move tayo sa para next episode na lang yung yung iba. So baling 2 takes tayo. Okay, pwede. Kasi 4 topics to, tag-2 sa kada episode para may 2 episode. Di unahin na natin yung like medyo matatawa tayo eh. Eto eh. Wait lang. Kasi ito mahaba to, di ba? Ang next natin is dapat medyo maikli para yung next is mahaba ulit. Tapos maikli. Tingin ko mas madali yung yung alin? Yung things that guys. Yun nga kasi. Ayun. Ngunit telepathy pala yun. Yun, same. Same. Sige, ikaw na magsabi ng tao. Okay. Alam nyo yung like yung mga ginagawa ng lalaki na parang parang sa point of view ng mga babae, parang putang ina. Ang weird. Ganun. May mga ganun talaga. Oo. Yung mga ginagawa lang ng lalaki, na alam ng mga lalaki, like, yung parang hindi naman tinuro sa'yo, like, ng papa mo, or nalaman mo na lang siya, like, nag-explore ka, tapos, once na malaman niya ng babae, parang hindi nila ma-process sa utak nila, na, tangina ganito pala yun, ganyan pala yun. Ikaw ba, ano bang? Eto. Natatawa nga ako eh. One time tinanong ako ng girlfriend ko, paano, eto medyo pasensya na sa mga kumakain ha. Ay, tutangin na. Pasensya na sa kumakain ha. Hindi ko sure. Sige. Ganito. Makala ko. Kasi parang gawain ko. Gawain mo. Hindi. Eto. One time kasi, tinanong ako ng girlfriend ko kasi may nakita siya sa TikTok. Paano daw yung mga lalaki tumatae? Okay. Paano ba? Kasi tayo may ganito tayo, di ba? Like, may dingaling tayo. Or like, syempre yung, okay, straight to the point. Meron tayong titi. Or penis. Ganyan. Burat. Pisut. Okay. Tapos, syempre pag, sa kanila kasi wala sila. So, pag tumatay yung babae, syempre, hindi naman dumidikit sa, yun nga ang tinatanong niya sa akin, dumidikit ba yung ulo ng titi mo sa may bowl? Yun. Sabi ko, hindi. Kasi sa akin, hindi. Kasi sobrang liit. Tangina yan. Hindi, ako, tangina, bakit yung sinasabi? Ako kasi, like, umuusog ako umaatras pa ako konti. Or bakit? Pag tumae ka? Oo, kasi mahaba to eh. Ay, puta. Tingnan ko mamaya. Or, hinahawakan ko.
Kasi, oo nga. Kasi mostly yung, syempre, ayaw ako naman madumihan yung Titi mo. titi ko. Syempre may baka pumasok eh. Oo. Oh. Yung Ah. ginagawa ko. Tapos, like parang nauwirduhan siya doon sa ginagawa ko. Like, ba't mo parang yun, hahawakan mo para, like every time ba na tumatay ka, hahawakan mo? Sabi ko, pag di naman, like parang flaccid siya, like, Tatay ka ba? Ako hawak. hindi. Ako mag-a-assist sa'yo. Ay, bisita kita eh. mo. Uwi na ako. Tapos, yun yung, like, parang nauwirduhan siya. Mm. May isa pa. Yan ang naisip ko. Alam nyo yung movement na ganito? Yan. Yung ganyan. Hindi mo alam to, no? Nipples? Hindi. Hindi. Yes. Ang sa genitals na naman to eh. Parang ano eh. Ay! Oo, ganyan eh. Oh. Sa baba? Yes. Tama? Yung, yung scrotum. Oh, ay! Ito, sa mga lalaki. Ito, Huwag ito? Hindi. Dito? Hindi. Tangina yung yung balls mo, pre. Ito, balls Yung to. balls yan. Oh. Kaya lapit naman eh. Dito. So, syempre pag once na like wag niyong sabihin na di kumakatay yung balls niyo, yung mga putang ina niyo. Once na kumatay yan, Makati nga ngayon. Hindi mo naman kakamutin ng ganyan, di ba? Hindi mo naman kakamutin. Yung ginagawa mo yung parang rolling, ganyan, di ba? Di nila alam yun. Oo. Tayo na ba, parang sinasabi mo parang sinasabing, yung mga sa post dati, Ito, pag ginanito mo yung ano. parang yan, parang ganyan. Di nila alam, parang na-weirdo. Bakit ganun? Kung Makati, bakit di mo kamutin ng ganito? Bakit pa ganyan? Tangina mo, kamutin mo naman ba yung yung balls mo na ganyan? Tangina mo, usually, ganun yung ginagawa ng mga lalaki. Di ko alam. Di ko alam kung lahat, pero yun. Tapos, nakwento ko rin sa kanya yun. Parang di siya maniwala kasi, bakit ganun? Parang ganun. Ewan ko ba? Sabi ko, kasi ako rin na lang ako, ng mga rin ako kasi ganun rin ang ginagawa ng ibang lalaki. Puta bangin ba ako magtanong kayo bakit ko alam? Hindi kasi sa ibang podcast. Kasi sa ibang podcast ganun rin pinag-usapan nila. Okay. Ganun rin. Like may mga or like sa mga comment section or mga memes, ganun rin ginagawa nila. Sa akin, siguro. Di ko sure kung makapag-relate ka. Makarelate ka. Sige, sabihin mo. Sige. Kapag nahihilig tayo, pag nasa public tayo, grupo tayo ng mga lalaki, nahihilig tayo magsabi ng oras. Like, sabi ko, akin, 3 o'clock. 3 o'clock mo. Tangin naman. Di ba? Tama ba? Alam ko ba? Para yun yung ginagamit sa mga military, di ba? Kung saan ka haharap. Sabi ko, akin 3 o'clock mo. So, pag ganito siya. Pero na lang kung bobo ka, di mo alam. Di mo alam. Asan yung 3 o'clock mo? Asan yung 12 o'clock? Siyempre 12 o'clock nasa harap mo na eh. 6 o'clock likod mo. 9 o'clock dito. Left. Yun. Kadalasan, kung minsan di ko sure ang ibang barkada ko, di na gets yung ganun. Pero kadalasan, ayun, lalo na pag nasa beach, 2 o'clock. Sabay-sabay pa yan. Sabay-sabay yan. Lilingon yan. Sa mga di pa maka-gets, halimbawa, orasan. Diba? Tinuturo sa atin. 12, 3. Ay, paano ba? Baliktad eh. Baliktad sa beach. Pero 12, 3, 6, 9. 9, yan. Ayun. So, pag nakaharap ako sa inyo, sabihin, 3 o'clock. So, pag ganito ako. Yes. Tama ba? Sa video. Yan. Basta sa right mo, pa-right mo. Right ko yung sa video. 3 o'clock. Right and sa baba. Likod mo is left mo. Yung likod mo is 9. 6. Yun, kung kunyari, kasama ko si Aren, sabi ko, Aren, 3 o'clock mo. Kasi, ang kadalasan na
sinasabi ko dun, may magandang babae, may malaking boobs, magandang pet, mga ganang bagay. Kaya kung may marinig kayo sa boyfriend nyo, tapos kaibigan na nagsabi nyo na Tangin ako doon. sabayan nyo, Buko tinang. sabayan nyo makita, tumingin. And Expose yun. mo yung bro ko, pre. Huwag yun. Ayun, no? Okay na yan. Tapos, eto, may ganito kami. May sa tango. Tumatango kami. Hindi ko alam kung pare-parehas. Ano? Yung tango namin na pataas. Pag pataas, parang ina-acknowledge mo sila. Tapos pag pababa naman, parang hindi ko alam, parang kilala mo siya. Parang kilala mo na siya, tapos ganun. Parang respect. Pag ganyan, Di ko alam. Paano yan? Di mo alam yan? Di. like pag halimbawa ngayon meron like bagong kakilala, like kunwari, may girlfriend ka, tapos yung girlfriend mo may kaibigan na babae, tapos may boyfriend rin, tapos nag-date kayo, sabay kayong apat, di ba? Tapos unang kakilala mo lang yung like yung boyfriend ng kaibigan ng girlfriend mo. Tapos unang kayo nagkakilala. Hindi naman kayo hindi naman kayo nag-usap, parang nagtanguan lang kayo, like pre, parang ganun lang, parang uy, ganyan. Ganun lang, di ba? Ano ibig sabihin nun? Parang Kakilala lang. Okay lang. kakilala lang. Okay lang, ganun. Okay, ganun. Tapos pagpa left side naman, parang kailangan natin mag-usap. Okay. Di ba? Kailangan natin mag-usap. Tapos pag right side naman, may tinuturo siya. May tinuturo yung ganun. Parang, pre, ganun. Pero pag left side, kailangan natin mag-usap. Ganun ba yun? Ganun. Tapos yung pababa, parang may ginawa yung tiningnan mo, tapos ganun ka, nagtango ka ng pababa. Parang may ginawa siya ng like, parang amazing. Like, may nagawa siya ng hindi na nila alam yun. Tapos, one time, nagawa ko yun. Tapos, Nakagets agad? Hindi na-gets ng girlfriend ko. Ano yun? Sabi niya, ano yun? Wala, lang yun. Parang universal na kasi yun eh. Hindi ko alam. Hindi ako na masyado nakipag-socialize kasi. Yun lang. Hindi ko alam. Hindi ko alam yung pre. Kaya di ko sure. Hindi naman sa parang kasi pag once na like palagi kayo sasama ng mga kaibigan mo, siguro. May parang di nyo na kailangan magsalita. So, ito pa isa pa. Hindi nila matanggap na kaya ng mga lalaki tumunganga. Tama. Di nila kayang gawin. Di nila na ma-process yun eh. Yun. Wait lang. Kasi, di ko sure. Pero ganun ako minsan. Yan. Putangina, parang nireklamuhan ako nung kadate ko kasi nagde-date kami. Bigla na lang daw ako na sumisimangot. Putangina, gusto ko lang magtulala. Like, walang meaning yun, ba? Di nila alam na kaya nating patayin yung yung from process pa. Ako lang. Okay. One time, like Confirm, di ako weirdo. Di ako weirdo. Di ba? Tangin. Tama yun. Nakaya namin, putang ina. Kaya namin lang. Kaya namin. Wala kaming gawin. Yun. Kaya namin umisip, hindi. We can think of nothing. Oo. Ganun. Kaya namin tumunganga lang. Hayaan mo ko. Ganun. Kahit makita mo akong nakaharap ako sa pader ganito. Wala akong iniisip. Yun yung para sa akin, hindi ko alam kung ganito rin yung ibang lalaki. Eto, totoo talaga. Para sa akin, totoo to eh. Eto. Sa utak ko, may iba't ibang like parang box. Eto, box para sa girlfriend ko. Box para sa pera. Box para sa family. Box para sa friends. Ganyan. Iba-iba. So, parang organized siya. Yep. Tapos, sa babae, hindi naman sa tangina parang
bulbul na wire, parang ganito, oh. Ganito, pa ganyan. Yung family, pa ganito sa friends, pa ganyan. Yung boyfriend, papunta sa may, kung saan-saan na. Tapos, ito nga, sasabihin ko naman ulit. Meron kaming box na walang laman. Yun yung sinasabi ko. minsan, talaga. Tama, ganito. minsan, dun kami tumatambay. Ganyan lang. Ganun na walang kung ano-ano. Dun lang kami. Sarap minsan ng ganun eh. Minsan yan. Or, Kasi siguro maling na-apply ko yun kasi nasa mall kami. Tapos bigla lang tunganga. Tapos parang medyo nagalit siya na okay lang daw ako. Okay lang talaga ako nun. Hindi nila matanggap na ganun eh. May ganun talaga eh. Tapos parang sinasabi na parang nagagalit na lang daw ako pero di naman talaga ako galit. Tumatambay lang ako dun sa empty box natin. Empty box na yun. Ang ina yan. Oo nga, di ako weirdo. Kenneth, di ko weirdo, Kenneth. Okay. Tapos, Ay, paabot nga. Thank you. Microwave. Ano pang okay. Actually, yun. Oo, ano pa ba? Pag umiinom, like sa may cup. Sa? Yung parang cup na, plastic cup. Oo. Alam mo kung paano natin ako, para sa akin, hinahawakan ko yun. Paano ba yun? Isang may cup ka dyan, yun. Yung style ng paghahawak ko niyan, Bigat yan yung style ko ng paghahawak na ito, ng ganitong cup, alam mo, beer, ganyan. Yung hawak ko niyan, pag ganito. Okay. Usually, yun yung nakikita ko sa ibang lalaki rin. Pero di nila tinuro yun sa akin or di ko naman tinuro sa kanila. Like, parang like universal din. Ganito lang yung hawak ko. Tapos iinom ako, ganyan. Tapos nakita ako ng mga kaibigan ko. Depende, kung minsan ganyan din ako. Oo. Yan. Oo. Ay, gagi. Di ako marinig. Ayun, kung minsan ganun din ako uminom. Pero depende sa position eh. Kung minsan, pag nakatayo, oo. Oo. Pero ako upo, ganito. Ganyan. Pag nakaupo, pwede naman ganun, di ba? Oo. Pag nakatayo ka talaga, oo, yun. Ganun. Ewan ko, astig ba tingnan? Or Sa akin, unconsciously ganun talaga? Ako, parang sa akin, unconsciously ginagawa ko ganun pa ganun eh. Tapos, bakit ka ganyan uminom? Like, tinatanong ako ng mga kaibigan ko, bakit ganyan ka uminom? Normal to eh. Sabi ko, di ba kayo ganun uminom? Ha? Natanong ka na ng ganun? Oo. Tapos, eto yung pagkabata na, sa pagkabata, no. Ang ina, mahilig ako magkolekta ng ng stick. Alam ko, pag mga stick na, mga like branches ng, na parang shape na baril. Parang baril yung shape ng ng stick. Ayun, parang naman, pag sa memes nakikita ko. Kaya nga, akala ko ako lang yung nakakapansin ng or gumagawa ng gano'n na, uy, tangina, may shape. Parang baril, ganun. Parang, espada, ganyan. Kinukuha ko yan, tapos pinaglalaroan ko nung bata ako. Tapos, nung na ako sa internet, nakita ko, ganun rin palang ginagawa ng ibang bata dati. So, kala ko, ako lang yun. Ako lang yung gumagawa ng ganun. Na, Hindi ako makarelate. Hindi ka makarelate? Bakit? Hindi ka ba lumalabas? Bihira. Nakikipagbahay-bahayan ako sa mga babae dati. Ay, putang ina. Friends. So, babaero ka na pala talaga dati. Ewan. Nasa dugo ata eh. Nasa, joke lang. May nadamay pa ako eh. Tapos, hindi ko alam kung totoo ba to o hindi. Sabihin niyo kung totoo or like, para sa mga lalaki, like, yung kulay. Sa mga color, yung spectrum ng color. Black. Like, black, red. Ako, top 3 colors ko is black, syempre. And black. Obvious naman sana. Ayun nga, sa lalaki, yung mga nakikita namin na kulay, like, ano ang kulay ito? Green.
Yan. Eto, anong kulay to? Green ulit. Mm. So, pero kung titingnan mo, magkaiba yung kulay niya. Oh, Sa babae, madidistinguish nila yung pagkaiba niyan. Like, light sasabihin nila, green, teal lemon or green. mint green, ganyan. Pero sa amin, Parehas lang yan. na pare-parehas. Tapos naiinis sila pag like, bakit iba naman ang kulay niyan eh. Parang ganun. Yun rin. Parang na-weirduhan din sila. Or siya. Hindi Mm. ko alam kung totoo yun. Okay. Sa mga kulay din. Also, yeah. Gusto ko rin ng black. Mga black rin. Black and black. Or ano, very, very, very dark na gray. Gray? Oo. Okay. Pasok pa sa akin gray. Very dark gray, oh. Dark gray. Tangina, sino ba to? Batman ba? Pero maganda talaga, oh. Ewan, so far, 3 years and counting na din ako. Black lahat ng damit. Or 4 years na. So, medyo, ewan, may nakapagpasuot sa akin nung pumunta ako ng may hinila. Green. Puchay na parang ina-allergy ako. Ang bright net. Ang bright. Sabi ni mama, sinendan ko siya ng picture. Uy! Di ka black. Siya ang gala yan. Dami nag-comment nun eh. Kasi nasanay. Pinagpupustahan pa ako kung anong damit ko pag Friday. Kasi Friday kahit minsan. Kasi fun day namin yun eh. May black. Kasi nung December, parang pinagpupustahan namin yung manager namin kung anong damit. Then, halimbawa, 20-20 kung sinong panalo yun na Tangina. 20-20. Okay, sa ano na naman. Type. Balik tayo sa yung mga ginagawa ng lalaki na. Actually, wala ako masyadong ma-share. Yun lang talaga yung maalala ko. Actually, 5 minutes na lang din naman. Okay. May isa ka pa ba habol? Tingin ko, may naisip pa ako. Sige. Last na siguro yan. Then, ikat natin. Then, take tayo sa sunod na episode namin. May isa pa? Ha? Or ano na to? Sige. Cut off na to. Pwede yan. Ihabol. Hindi, yung like pakatapos na ito. May isa pa. May isa pa. Okay. Yung 2 topic pa natin. Kala ko, ikakat mo yun. Ikakat na natin ngayon. After mo ngayon. Okay. So, bali 2 episode. 2 episode kami. Kasi sobrang haba nung una namin. Daming nasabi. Which is, sana helpful din naman. May mga sidetrack. Tangina. Ganun. Ano. Akala ko, parang ako lang siguro yung nakakaisip nito eh. Mahilig ako sa like mahilig ako paglaruan yung Tite mo? Tangina mo, hindi. Hindi, medyo. Tangina, pag nahagip lang ng kamay ko yung titi ko, sabay GG na. Tangina. Mahilig ako like sa girlfriend ko. Mahilig Wag na. Ano nga? Hindi. Like, hindi ko alam kung ano lang to. Para sa akin lang. Kasi mahilig ako paglaruan yung buhok niya. Di ka lang naman, tingin ko. Ako lang siguro to. Pero, di. Kasi kahit pa paano, di ba? Okay din naman sa akin. Pero di naman super hilig. Hindi naman super talaga. Pero, nakaka-relate din naman ako. Tapos, syempre, ako talaga, inaamoy-amoy ko pa. Syempre, mabango eh. Like, ako ganito. Kanino ka lang? Ginagawa ko rin yan. Kanino ka lang? Sino pangalan ko? Sabihin mo. Apelyido. Mo. Saan ka galing? Oliver. Ang tagal mo dumating Joke lang. Naging parang abusive tayo dito eh.
Joke lang yun. Joke lang yun. Then, like, parang playful. Yun. Oo. Pinagla- Hindi ko sure kung attractive ba yun sa babae. Yun Na-turn on ba sa ganung bagay sa babae? I think so. Diba? Oo. Oo. Yung alam ko dito kapag ginaganito mo, Oo. parang minamasahe mo yung sa Nape, likod na part. yung Oo. nila. Oo. Oo. Oo, gusto nila yun. Galing ko. Oo. Research is the key. Mag-research din kayo. Then, legit ganun, tingin ko. Kasi kahit ako, masarap kasi sa feeling Pag, parang pinaglalaro or pinamassage. Minamasahe. Maganda. Ang ginagawa ko sa kanya, minamasahe ko yung ulo niya Tapos yung Yung? Wala. Yun. One, syempre. Like yung arms, ganun. Okay. Yung mga binti niya kasi alam mo na. Alam mo na yun. Yun na yan? Kala ko, ano pa Sige. Ayoko End na natin to? Sige. Ayun. So, hindi ko alam kung maganda ba yung nasabi namin o tingin ko, maraming knowledge din yung nasabi natin sa unang topic natin and sana marami kaming natulungan kung may nakikinig naman. Tayo na. Mag-upload ako ng upload hanggang may makinig. And yun, sana nag-enjoy kayo and sa mga kabastusan na pinagsasabi namin and mga kahit papaano mga matinong nasabi namin ngayon and doon kayo mag-focus sa mga matino. Sa mga matino and try ko tong kasi tingin ko may mga nasabi talaga tayo na may nag-make sense and try ko muna i-upload lahat kasi naka-pending na to, parang ika-4 na to Hindi ko pa na-edit. So may mga pending na 4 na video and pag mag-take ulit kami, 5 video na yung naka-pending. Siguro Wednesday or target ko Friday, 5 video yung i-upload ko. Bakit sasabay-sabay mga video? Pwede ko din i-schedule baka twice a week. Kasi busy ako this week hanggang Wednesday, Thursday. Friday, try ko i-edit lahat and upload ko siguro every Wednesday and Friday yung upload, no? Pwede. At least para consistent naman. Kasi kung i-upload ko lahat, parang pangit naman. Siguro, yun. Mag-upload ako every Wednesday and Friday sa YouTube channel ko and so twice a week. And sana ma-upload ko din lahat sa Spotify. Medyo mabagal kasi Spotify. Pero try ko pa rin na ma-upload yung mga episodes sa Spotify. And thank you sa mga nagsusupport. And kung legit, kung gusto mo magpa-advise, tingin ko I have knowledge na kaya ko na rin makapagbigay sa inyo ng advice. And advice professionally. Di ko kayo didiskartehan. Kung ayaw nyo, putang ina nyo. And yun lang. Keep safe lahat. And bye-bye. Next episode na kami.